Sino si Sara Diskaya? Cesara Rowena Sara Cruz Diskaya, ipinanganak noong Nobyembre 10, 1976 sa London, United Kingdom, ay isang Filipino-British na negosyante at dating political candidate sa Pasig City. Ipinanganak sa London sa magulang na OFWs. Ang ina ay chambermaid at ang ama ay waiter. Nag-aral siya sa La Consolacion College at nagtapos ng BS Business Administration sa Pasig Catholic College. Nagsimula sa trabaho bilang dental receptionist at orthodontic nurse. Kasunod ay pumasok sa construction sector kasama ang asawa niyang si Pacifico Curly Diskaya II at naging head ng ilang construction firms na nagpabakuran ng flood control at iba pang government projects. Ilan sa mga firmang konektado sa kanila ay St. Gerard Construction Corp., Alpha and Omega General Contractor and Development Corp., St. Timothy Construction Corp., Elite General Contractor and Devt Corp., St. Matthew Construction, at iba pa. Mula 2022-2025, ang mga firmang kontrolado ni Sara at Curly Diskaya ay nakaabot ng humigit kumulang 31 bilyon ay flood control contracts. Noong SONA 2025, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagsisiyasat sa mga kontraktor na umano'y nangingibabaw sa flood control budget, kabilang ang mga firmang ito. Iniharap si Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre 1, 2025 ukol sa umano'y nagamit na public funds. Ayon sa kanya, sabi niya na spliced daw ang virally circulated interview na tila nagpapahiwatig na kumita sila ng bilyon mula sa DPWH, pero sinabing ito raw ay binuo mula sa lehitimong pinagdaanan nilang mga proyekto. Inamin niya ring kanilang pamilya ay nagmamay-ari ng hanggang 40 luxury cars, kabilang ang Rolls-Royce Cullinan, Bentley, Maybach, Range Rovers Cadillac at Mercedes-Benz G60, na naging focal point ng investigasyon sa Bureau of Customs. Noong 2025, tumakbo si Sara bilang kandidato sa pagkamayor ng Pasig City laban kay Vico Sotto, ngunit natalo ng malaki. 29,591 boto laban sa 351,392 boto ni Sotto. Ang kanyang kandidatura ay nilagyan ng kontrobersya dahil sa issue ng dual citizenship at umano'y konflikto sa negosyo, bagaman sinabi niyang lehitimong karapat-dapat siyang tumakbo bilang dual citizen. Si Sara Diskaya ay isang Filipino-British na negosyante na naging prominenteng figure dahil sa kontrobersya ukol sa napakalaking flood control contracts at saganang pamumuhay. Mula sa humble beginnings sa London, umangat siya sa industriya ng construction na nagtapos sa malawakang investigasyon sa Senado. Naging politiko rin siya sa Pasig City habang patuloy ang pagtutuon ng publiko sa kanyang mga gawain. Isa sa mga nagsiwalat nito ay si Mayor Magalong. Malaking bahagi ng pondo ay na-kickback. Ayon kay Magalong, umaabot ang kickback sa 30% to 40% ng kabuuang budget para sa flood control projects. May ilan pang mekanismo ng pangingikil tulad ng passing through o parking fee na maaaring magpataas ng nawala sa proyekto hanggang 55%, kaya't natitira lamang sa publiko ang 30-35% ng pondo para sa tunay na implementasyon. Kickbacks imbakan sa room vaults. Ibinunyag ni Magalong na hindi karaniwan ang mga cash vaults. Sa halip, ginagamit ng ilang tiwaling mambabatas ang kanilang condominiums bilang room vaults para itago ang kanilang kickbacks. Minsan, ipinagyayabang pa umano ang halaga ng pera sa mga kontraktor. Panawagan sa independent probe. Hinihikayat ni Magalong ang pagpapatupad ng isang third party o independent body para imbestigahan ang mga anomalya. Kunwari ay isang komisyon na bukod sa mga ahensya tulad ng DPWH. Hamon mula sa palasyo, hinimok siya ng Malacanang na maghain ng konkretong ebidensya sa Pangulo para suportahan ang kanyang mga pahayag. Tugon ng Kongreso, pinaalalahanan siya ng mga lider sa Kamara na ang mga paratang ay dapat nakabatay sa totoong dokumento o testimonya sa ilalim ng panunumpa. Sino si Mayor Benjamin Benji Magalong? Benjamin Benji Bañez Magalong ay isang Filipinong politiko at retiradong opisyal ng Philippine National Police, PNP, na nanunungkulan bilang alkalde ng Baguio City mula pa noong 2019.
Ipinanganak sa Baguio, nagtapos siya sa Philippine Military Academy noong 1982, magna cum laude. Naglingkod ng mahigit 38 taon sa Philippine Constabulary at PNP, kabilang ang mga posisyon bilang Deputy Chief for Operations, pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, pinuno ng Directorate for Investigation and Detective Management, at sa kanyang pagre-retiro, umaabot siya sa ranggong Police Deputy Director General. Siya rin ang pinuno ng PNP Board of Inquiry na nag-imbestiga sa trahedya sa Mamasapano, 2015, kung saan 44 SAF troopers ang nasawi. Noong 2019, tumakbo siya at nahalal bilang mayor ng Baguio, naglapat ng bagong estilo ng pamamalakad, prangka at may integridad. Pinuri siya bilang rockstar mayor dahil sa kanyang mahusay na crisis management, transparency, mass testing at contact tracing, lalo na noong COVID-19 pandemic. Lumalabas ang ulat sa gitna ng malawakang investigasyon sa tinaguriang Floodgate Scandal na kinabibilangan ni Sara Diskaya at iba pang contractors. Kasama sa aksyon ang pagsuspinde ng bidding sa mga lokal na flood control projects matapos ang audit at pagpapatalsik ng ilang opisyal. Isa sa mga nagdudusa nito ay ang sambayanang Pilipino na siyang nagabaya ng tamang buwis ngunit nauwi lamang sa mapait na sitwasyon.